Nasuri ko na ang libu-libong sample sa aking karera. Pero ito ay kakaiba. Natagpuan ko ang mga selula mula sa puso ko, mga puting selula ng dugo at kamangha-mangha, patuloy pa ring tumitibok ang mga ito. Ano ang ibig sabihin kapag nalaman mong hindi pala ang relikya ang inaakala mo? Hindi lang tinapay o hibla ng halaman, kundi mga selula ng puso, puting selula ng dugo, at bakas ng pusong tila buhay pa. Isa ba itong pagkakamali sa laboratorio, isang maingat na panlilinlang, o isang bagay na hindi pa kayang ipaliwanag ng agham? Sa maraming siglo at lugar, inuulat ang magkakatulad na pangyayari. Mga bagay na hindi umaayon sa inaasahan, pirasong nagiging laman, likidong mukhang dugo, at bahagi na di nasisira o nabubulok ng panahon. Mga kwento ng debosyon ng mga mananampalataya na minsan ay inaral ng mga doktor at laboratorio. At dito mismo nagsisimula ang tanong na gagabay sa ating pagsisiyasat. Ano nga ba talaga ang nangyayari kapag sinubukan ng agham na pag-aralan ang isang pinaniniwalaang himala? Mas kamangha-mangha ang sagot dito kaysa inaakala. Bago simulan ang pagsisiyasat, gaya ng dati, iniimbitahan namin kayong mag-subscribe sa channel upang lubos nating maunawaan ang bigat ng mga pangyayaring tatalakayin natin maya-maya. Dapat nating balikan at alamin ang kahulugan ng Eucharistia sa pananampalatayang Katoliko. Para sa mga Katoliko, ang konsagradong ostiya ay hindi lamang simbolo o simpleng paggunita, kundi ang naniniwala ay nakikita sa ostiya ang tunay na presensya ni Kristo. Kapag pinag-uusapan ang milagro ng Eucharistia, ito ay mga pangyayaring ang karaniwang di nakikitang pagbabago ay nagkakaroon ng konkretong anyo sa harap ng lahat. Siyempre, para sa mga naniniwala, ito ay mga konkretong palatandaan ng isang ebanghelyong pangako. Para naman sa mga hindi naniniwala, nakakagulat ang mga pangyayaring ito dahil may kinalaman sa mga material na ebidensya na minsang sinuri gamit ang makabagong siyentipikong kagamitan, ngunit hindi laging napapaliwanag. At dito mismo nagsisimula ang dualidad sa pagitan ng pananampalataya at siyentipikong pagsisiyasat kung kaya't ang ilang mga relikya ay nagkaroon ng pambihirang halaga. Pinakatanyag ito sa Abruzzo, sa Lanciano, at dito magsisimula ang ating pagsisiyasat. Sa Abruzzo, iningatan ang isa sa pinakamahiwagang relikya ng Kristyanismo. Ayon sa tradisyon, noong ika-8 siglo, isang mongheng Basiliano na nagduda sa presensya ni Kristo sa Eucharistia ang nakakita na ang ostiya ay naging laman at ang alak ay naging dugo. Ayon sa tala, isang himala ang naganap habang siya ay nagmimisa at mula noon, iniingatan ng may debosyon ang relikyang iyon sa pagdaan ng mga siglo. Noong 1970 at 70 nagpasya ang lokal na arsobispo na gumawa ng bago at mapanganib, payagan ang kumpletong siyentipikong pagsusuri sa relikya. Ipinagkatiwala ang tungkulin kay Profesor Odoardo Linoli ng Universidad ng Siena sa ilalim ng supervision ni Profesor Ruggero Bertelli, Profesor ng Anatomiya sa Universidad ng Siena at miyembro ng Akademya ng Agham. Ilang buwan nagtrabaho si Linoli gamit ang makabagong kagamitan tulad ng optikal at elektronikong mikroskopyo, histolohikal na pagsusuri, electrophoresis ng plasma protein at spektrofotometriya para matukoy ang sample. Noong 1971, isinumiti niya ang mga resulta sa isang opisyal na dokumento na inilathala sa Diocesan Bulletin ng Lanciano at ang kanyang mga salita ay naging usap-usapan. Hindi hibla ng halaman o tira-tirang almirol, kundi tissue ng tao, lalo na tissue ng puso na guhit na kalamnan, na may buo pang nukleo ng selula at tugma sa kaliwang ventricle. Sa mga namuong dugo, natuklasan niyang kumpleto ito. May plasma proteins at walang artipisyal na pangkonserba o senyales ng pagkasira dahil sa enzymes. Isang hindi maipaliwanag na anomalya sa isang natuklasan na mahigit 1,000 taon na. Binanggit din ni Linoli ang isang detalye, AB, ang uri ng dugo, isa sa mga pinakabihira sa mundo, na matatagpuan lamang sa halos 5% ng populasyon. Sa isang bahagi ng ulat ay isinulat niya, Ang tissue ay malinaw na mula sa puso ng tao at ang dugo ay tao rin na may normal na mga protina sa plasma at walang halong anumang pangkonserba. Dahil napakabigat ng konklusyon, kinuha ito ng pandaigdigang media at tinawag na buhay na pusong iningatan sa 13 siglo. Pero tulad dati, dumating din ang mga batikos kasabay ng kasabikan. At may dahilan naman.
Una sa lahat, ang relikya ay walang tuloy-tuloy na kadena ng pangangalaga sa loob ng mga siglo at walang mga dokumento na nagpapatunay na ito ay naingatan ng walang posibleng kontaminasyon. Pangalawa, hindi na ilathala sa international na peer-reviewed journal ang pag-aaral ni Linoli, kundi sa pahayagang eklesyastiko at panloob na ulat lang. Ibig sabihin, wala pang ibang laboratorio na nakapag-ulit ng resulta. Gayunpaman, ayon sa isang bihasang doktor, nakita pa rin niya ang nabubuhay na tissue ng pusong nagdurusa. Patuloy na pinagdidibatihan at kinaiinteresan ang pahayag tungkol sa Lanciano. Kahit mahina ang pag-aaral sa metodolohiya, napakadetalyado ng mikroskopikong paglalarawan, kaya hindi basta-basta maisantabi ang kaso. Bilang alamat, dadalhin tayo ng Lanciano sa ika-12 siglo. Noong 1976 sa Almagro, Buenos Aires, sa parokya ng Santa Maria, isang konsagradong ostiya ang aksidenteng nahulog sa lupa habang namimigay ng komunyon at ayon sa liturhikong alituntunin, hindi na ito maaaring kainin. Kinuha ito ng may paggalang at inilagay sa maliit na lalagyan ng tubig para dahan-dahang matunaw ayon sa nakasanayan. Pero ang nangyari sa mga sumunod na araw ay nagpatahimik sa lahat. Imbes na matunaw, nagkaroon ng mapulang mantsa ang ostiya na lalo pang lumaki. Mabilis na nalamang ni Kardinal Jorge Mario Bergoglio, arsobispo noon ng Buenos Aires, ang balita. Iniutos ni Bergoglio na ito ay ingatan ng buong pag-iingat at matapos ang isang panahon ng pagmamasid, nagpasya siyang gawin ang kakaunti lamang ang maglalakas loob. Ipinasuri niya ito sa pamamagitan ng siyentipikong pagsusuri. Ipinadala ang sample sa Estados Unidos at sinuri ng mga espesyalista tulad ni Dr. Frederick Sugibe, isang forensic pathologist, professor sa Columbia University at consultant ng New York Police. Libu-libong otopsya ang nagawa ni Sugibe, karamihan sa mga kaso ng pagkamatay sa puso at marahas na insidente. Nang obserbahan niya ang material, nagulat siya dahil imbes na hibla ng halaman o amorphous na material, humanong tissue ng puso ang nakita niya sa mikroskopyo. Ang kaliwang ventricle ang nagpapapump ng oxygenated na dugo sa buong katawan. Ang mga hibla ay may palatandaan pa rin ng matinding pamamaga, parang pusong nahihirapan. Sa pagkuha, sabi ni Sugibe na may buhay pang puting selula ng dugo, na mahalaga dahil saglit lang nabubuhay ang mga ito sa labas ng organismo. At ang kanilang pagiging buhay ay tanda ng tissue na buhay pa. Eksaktong mga salita na iniulat sa mga komperensya at mga pampublikong ulat. Ito ay tissue ng puso ng tao mula sa kaliwang ventricle na may mga palatandaan ng matinding pamamaga at presensya ng mga buhay na puting selula ng dugo. Parang pusong buhay na naghihirap. Ngunit tulad sa Lanciano, malakas pa rin ang pagtutol ng agham, lalo na sa chain of custody. Ilang araw na natili sa tubig ang ostiya bago kinuha, kaya posibleng nakontamina ito. Hindi malinaw kung sino at paano nagkaroon ng access sa lalagyan. Dagdag pa, hindi na ilathala sa peer-reviewed journals ang mga resulta ni Sugibe, kundi kumalat lang sa komperensya, testimonya at church dossiers. Gayunpaman, nananatili ang isang bagay na tumatak sa isang kilalang patologo sa buong mundo, eksperto sa libu-libong kaso ng otopsya. Ipinahayag niya na nakita niya sa ilalim ng mikroskopyo ang isang buhay na puso. Hindi pigment, amag o halamang singaw, kundi namamagang hibla ng kalamnan ng puso at buhay na puting selula ng dugo. Isang biolohikal na kabalintunaan na mahirap ipaliwanag dahil sa normal na kalagayan, ang isang himaymay ng tao na inilubog sa tubig ay nasisira sa loob lamang ng ilang oras at mabilis na nawawala ang sigla ng mga selula. Dito, pagkatapos ng ilang araw, buo at buhay pa ang material. Ang kaso sa Buenos Aires ay hindi lumang kwento, kundi kamakailang pangyayari sa ilalim ng direktang responsibilidad ng kardinal na naging Papa Francisco. Ang detalyeng ito ay nagbibigay bigat sa pangyayari dahil iniuugnay nito ang misteryong Eukaristiko sa kasalukuyang panahon. Oktubre 2008. Sa isang maliit na simbahan sa Sokołka, Silangang Polonia, aksidenteng nahulog ang kinonsekradong ostiya sa lupa habang misa. Ayon sa liturhikal na kaugalian, pinulot ito at nilagay sa maliit na lalagyan ng tubig para dahan-dahang matunaw, ngunit makalipas ang ilang araw, hindi natunaw ang ostiya.
Sa gitna nito ay lumitaw ang isang mapulang mantsa na hindi nawawala, hindi natutunaw. Ang pari na namangha sa kakaibang pangyayari ay nagulat sa lokal na obispo. Nagpasya ang dioceses na magsuri at ipinagkatiwala ang sample sa 2 eksperto mula sa medikal na Universidad ng Białystok. Sina Propesora Maria Elżbieta Sobaniec-Wotowska at Profesor Stanisław Sulkowski ay mga anatomopatologo na eksperto sa histolohiya. Ang 2 sayentipiko ay nagsagawa ng mikroskopikong pagsusuri sa maraming sample at ang kanilang nakita ay labis na ikinagulat nila. Hindi ito hibla ng halaman o kontaminasyon ng fungi o bakterya. Sa mikroskopyo, makikita ang hibla ng kalamnan, guhit, nukleo ng selula at palatandaan ng matinding pagdurusa ng puso. Ibig sabihin, ito ay tissue ng puso ng tao. May isang detalye sa kasong ito na mas nakakagulat kaysa sa Lanciano o Buenos Aires. Hindi nakita ng mga pathologists ang tinapay at karne bilang magkaibang material, kundi isang uri ng pagsasanib sa subcellular na antas. Ang mga hibla ng kalamnan ay nagbubuhol sa matris ng ostiya sa paraang di tugma sa kilalang prosesong biolohikal. Noong 2009 na press conference, idineklara ni Propesora Sobaniec-Wotowska. Ang piraso ng tissue ay humanong myocardio na naghalo sa tinapay sa paraang hindi maipapaliwanag ng agham. Kakaiba si Sokuka. Hindi lang presensya ng humanong tissue ng puso, kundi pati estruktural na pagsasanib na laban sa prinsipyo ng biolohiya at agham ng materyales. Hindi na lang ito tungkol sa tanong kung paano nagkaroon ng humanong tissue sa ostya. Ang tanong dito ay nagiging mas radikal. Paano nagkakaisa ang mga materyal na magkaiba ang kalikasan hanggang sa maging iisa? Noong 2013 taon matapos, nangyari ulit ang ganitong insidente sa Legnica, Timog Poland. Ganon din sa pagkakataong ito, isang ostiya na nahulog ay inilagay sa tubig upang matunaw at kalaunan ay lumitaw ang isang pulang mantsa na nagtulak sa dioceses na magsagawa ng panibagong pagsusuri. Ipinagkatiwala ang sample sa 2 laboratorio, Universidad ng Medisina ng Wrocław at Instituto ng Forensic na Medisina ng Szczecin. Walang kalituhan sa histopathological na pagsusuri. Dito rin sa ilalim ng mikroskopyo natukoy ang humanong tissue, partikular na mga hibla ng kalamnan na tugma sa myocardium. May mga katangiang tulad ng pusong naghihirap. Ipinapakita ng histolohikal na seksyon ang mga piraso ng guhit na kalamnan na posibleng myocardium. Makikita ang mga tipikal na pagbabago ng matinding paghihirap. Gaya rin dito, tulad sa Sokuka, ang pinakanakapukaw ng pansin ng mga mananaliksik ay hindi lang ang pagkakakilanlan ng tissue, kundi pati na rin ang kaugnayan nito sa ostya. Hindi 2 magkahiwalay na elemento, kundi isang buo. Noong 2016 matapos ang investigasyon at konsultasyon, pinayagan ng banal na sede ang pagsamba sa relikya at kinilala ang natatangi nitong katangian. Ginagawang natatangi ng detalye ang Legnica. Hindi lang ito mga siyentipikong at medikal na ulat, kundi opisyal ding kinilala ng simbahan at inanyayahan ang mga mananampalataya na sambahin iyon bilang natatanging tanda. Gayunpaman, naroon pa rin ang parehong metodologikal na problema. Hindi na ilathala ang resulta sa international na siyentipikong journal at nanatili sa arkibo ng simbahan ang dokumentasyon. Ayon sa mga kritiko, ito ay limitasyong pumipigil gawing pinal ang pagsusuri. Gayunpaman, nananatili ang katotohanan na 2 universidad sa Polonya ang gumawa ng magkatulad na ulat na nagsasabing ang tissue ay mula sa tao at tumutugma sa myocardium. At na ang simbahan sa unang pagkakataon sa makabagong panahon ay pinayagan ang pagsamba sa isang ostiya na naging laman, batay sa mga pagsusuring iyon. Agosto, 1730. Nagdiriwang ang Siena at naghahanda para sa kapistahan ng Asunta sa San Francisco. Sa gabi, nagnakaw ang di kilalang tao ng Pix na may 200 at 23 konsagradong ostiya na nagdulot ng iskandalo sa komunidad. Ang paglapastangan sa Eucharistia ay isa sa pinakamabigat na sakrilehiyo. Matapos ang 3 araw ng paghahanap, natagpuan ang maruming ostiya sa isang kahon ng limos. Isang simbahan sa lungsod ang nagbalik ng ostiya sa komunidad, ngunit pinili ng mga pari na itago ito bilang tanda ng pagbabayad pinsala sa paglapastangan, imbis na kainin. Dito nagsimula ang kagulat-gulat na pangyayari. Ang ostiyang gawa sa harina at tubig ay hindi nabubulok.
Kahit lumipas ang mga buwan at dekada, nanatiling buo at parang bagong gawa ang mga ostiya ng Siena. Hindi na natiling anekdota ang pangyayaring ito. Makailang ulit itong sinuri sa mga opisyal na pagsusuri. Isa sa pinakaimportante ay noong 1914 ng payagan ni Papa Pio Ebis ang Komisyong Diocesano. Sa pagsusuri, sumali ang mga kimiko at doktor gaya ni Dr. Biagio Bartalini na nag-ulat. Sinuri namin ang mga partikula sa kimika at pisika, ngunit wala kaming nakita bakas ng pagkabulok. Ang kanilang kasariwaan matapos ang napakaraming siglo ay isang kababalaghan na lampas sa alam nating likas na batas. Napansin ng mga eksperto na walang tipikal na proseso ng pagkasira, walang hydrolysis ng almirol, oksidasyon ng lipid o pagdami ng mikrobyo. Ibig sabihin, walang kemikal na reaksyon na sumira sa pagkain kahit nakalantad ito sa hangin at panahon. Bagong mga pagsusuri ang isinagawa noong 1900 at 22 noong 1950 at muli noong dekada 70 at 80 ng ika-20 siglo at lahat ay nagdala sa parehong konklusyon. Ang mga ostiya ay mukhang nakakagulat na sariwa, nakakain na para bang ilang linggo pa lang mula nang ito'y ginawa. Hindi rin naman nawala ang mga makatuwirang paliwanag. May ilan na nagpalagay na baka may kakaibang microclimatic na kondisyon. Marahil ang tuyong hangin sa loob ng teka o kaya'y isang hindi pangkaraniwang kemikal na reaksyon na kayang pigilan ang natural na proseso. Walang teoryang lubos na nakapagpaliwanag kung bakit walang pagkasira sa loob ng mahigit 250 taon. Sa Lanciano, Buenos Aires, Sococa at Legnica, nakitang ang ostiya ay parang tissue ng puso. Sa Siena, ang partikula ay hindi nasisira kahit lumipas ang panahon. May relikyang nag-uugnay sa mga pangyayaring ito sa mas malalim na antas, ang Sindone ng Torino. Isang telang linong mahigit 4 na metro ang haba na ayon sa tradisyon ay bumalot sa katawan ni Jesus. Pagkatapos ng pagpapako sa krus, sa tela, nakitang-kita ng hubad na mata ay makikita ang imahe ng isang lalaking ipinako sa krus na may mga palatandaan na tumutugma sa mga sugat ng pasyon. Para sa ilan, ito ang pinakamakapangyarihang ikona ng pananampalataya. Para sa iba naman ay isang pinong likhang sining mula sa gitnang panahon. Ang Sindone ang pinakapinag-aralan at pinag-uusapang relikya sa mundo. Noong 1988, 83 internasyonal na laboratorio ang nagsuri gamit ang carbon 14 at tinakda ang lino sa pagitan ng 1,260 at 1,370. Mukhang malinaw ang hatol, pero gaya ng napag-usapan sa mga naunang video, marami pa ring duda sa petsang ito. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin ang mga pagsisiyasat. May mga mananaliksik noon at pagkatapos na nag-aral hindi lang sa tela kundi pati sa mga biological na bakas dito noong dekada 80. Sinuri ni forensic na Dr. Pierluigi Baima Bolone mula Torino ang mga sample mula sa Sindone at kinumpirma niyang totoong dugo ng tao ito pati na ang blood type. Ang dugo ay galing sa lalaking AB ang blood type. Mahalagang detalye ito kaugnay ng ibang relikya ng pasyon. Dito nabubuo ang mahalagang koneksyon. Noong 1971 sa Lanciano, natuklasan ni Odoardo Linoli na ang dugo sa relikya ay grupo AB. Ganoon din ang nangyari sa Sococa at Legnica sa Poland. Sa iba't ibang lugar at panahon, kahit magkahiwalay at magkakalayo ang mga sample, pareho ang resulta, dugong tao na AB group. Hindi ordinaryong detalye. Ang AB ay isa sa mga pinakabihirang uri ng dugo sa mundo na matatagpuan sa karaniwan ay 5% lamang ng populasyon sa buong mundo na may bahagyang mas mataas na konsentrasyon sa gitnang silangan. Para sa maraming mananampalataya, may simbolikong halaga ang datos na ito na parang ibinabalik ang dugong iyon sa pinagmulan ng Kristyanismo. Pero may higit pa dyan. Sa medisina ng pagsasali ng dugo, ang grupong AB ay tinatawag na universal recipient. Ang sinumang may ganitong dugo ay maaaring tumanggap ng dugo mula sa kahit anong grupo. Teknikal itong detalye na nagpatibay sa paniniwala ng mga naniniwala sa sobrenatural na relikya. Ang konkretong simbolo ni Kristo ay nagpapakita ng kanyang pinakamataas na sakripisyo at pagtanggap sa lahat. May mga tumututol pa rin. Sabi ng ilang dalubhasa, madaling masira ang lumang dugo at nawawala ang mga katangian ng mga grupo. At ang pagtukoy ng uri sa mga bagay na daan-daang taon na ang tanda ay isang marupok na proseso.
hindi palaging mapagkakatiwalaan. Ayon sa ilang kritiko, ang madalas na paglitaw ng AB ay maaaring dahil sa teknikal na mali o pilit na interpretasyon. Mahirap hindi mapansin ang pagkakataong ito. Mga ostiya, relikya ng pasyon, at ang sindone ay may kakaibang tanda ng biolohikal at natatangi. Hindi ito karaniwang grupo, kundi ang abi. At dito, nagiging hindi maiiwasan ang tanong. Nasa harap ba tayo ng isang kaso ng napakagaling na manipulasyon na kayang linlangin ang mga doktor at siyentipiko? O kaya, nasa harap tayo ng tanda na gamit ang materya, nagsasabi ng bagay na di pa kaya ipaliwanag ng agham. Tumawid tayo ng mga siglo at kontinente, mula sa medieval na Abruzzo ng Lanciano hanggang sa makabagong Argentina ng Buenos Aires, mula sa mga simbahan ng Poland sa Sokoka at Legnica hanggang sa mga hindi nabubulok na ostya ng Siena, at hanggang sa misteryosong lino ng Santo Sudario ng Torino. Sa mga kasong ito, ginamit ang agham para imbestigahan ang mga idineklarang milagro ng pananampalataya. At ang mga resulta, kahit na may libu-libong pag-iingat, ay nagsasalita ng isang wika na hindi maaaring balewalain. Tissue ng puso ng tao na tugma sa kaliwang ventricle, mga hibla ng kalamnan na nagpapakita ng mga palatandaan ng pusong naghihirap, mga puting selula ng dugo na buhay, na para bang buhay pa ang tissue noong kinuha ito. Isang detalye ang laging lumilitaw. Ang bihirang dugo na grupong AB na hindi simpleng pagkakataon lang. Kahit may datos, nananatili pa rin ang mga anino. Wala sa alinman sa mga pag-aaral na ito ang nailathala sa mga siyentipikong journal na may peer review, at wala ring independenteng laboratorio na kailanman ay nakapag-ulit ng mga resulta. Hindi mahigpit ang chain of custody gaya ng forensic na investigasyon, at nananatiling marupok at madaling magkamali ang pagtukoy sa uri ng sinaunang dugo. Ayon sa agham, hindi lahat ng mukhang pambihira ay talagang ganoon. Sa ilang kaso tulad ng Dallas 2000 at 6 sinuri ang mga ostiya na gaya ng dati tila naging biological na tissue. Natuklasan sa pagsusuri na hindi ito dugo kundi pagdami ng mikroorganismo, partikular ang Serratia marcescens, na gumagawa ng pulang pigment na prodigiosina. Kaya kailangan nating tandaan na lahat ay may paliwanag, parang laro ng kabute at bakterya. Hindi ito kasimple dahil sa mga kaso sa Lanciano, Buenos Aires at Poland, totoong himaymay ng tao mismo ang natagpuan sa ilalim ng mikroskopyo. Hindi lang kakaibang kulay. At dito nagaganap ang tunay na misteryo sa pagitan ng hangganan ng agham na nangangailangan ng mga ebidensyang maaaring ulitin at ng wika ng pananampalataya na nakakakita ng isang konkretong tanda sa mga pirasong iyon. Marahil ang katotohanan ay hindi ganap na nasa isang panig o sa kabila, kundi nasa kulay abong bahagi kung saan humihinto ang katuwiran at nagsisimula ang hiwaga. Isang hiwagang hindi basta-basta natatapos, na nananatili sa paglipas ng panahon. Tulad ng mga ostiya ng Siena na tumatawid sa mga siglo, tulad ng relikya ng Lanciano na paulit-ulit na lumilitaw sa iba't ibang lugar, na may parehong tanda ng dugo. Anak ng Diyos, isang hiwaga na tinatanong ng mga nananampalataya, nag-aalinlangan, siyentipiko at deboto. Kaya iiwan namin kayo ng isang tanong. Kung tunay ngang sa mga pirasong ito ay nakatatak ang bakas ng isang pusong naghihirap, kanino nga ba ang pusong iyon? Masilan ba itong panlilin lang, misteryong biolohikal na di pa rin nauunawaan, o isang mensahe na patuloy tayong kinakausap sa loob ng 2000 taon? Ngayon, gusto naming marinig ang inyong tinig. Ano sa tingin ninyo sa mga pangyayaring ito? Kumbinsido ba kayong ito ay hindi maipaliwanag na fenomena o naniniwala kayong may natural na paliwanag o panlilin lang pa na hindi pa natutuklasan? Ipaalam ninyo sa amin sa mga komento, at kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para suportahan ang aming trabaho. Hanggang sa susunod na kwento.